friends, even our brothers and sisters sa Middle East na ngayon po ay nasasabak sa giyera. There's a pending, actually it has started, no? But let's lift them up to the Lord. Panginoon, kayo po ang may akda ng bagay-bagay sa mundong ito. You are now looking at them, watching over them. Lord, iligtas niyo po yung mga tao na mahal namin sa buhay. Panginoon, ang aming family, si Pastor June, Trinidad at sila Eunice and her family, Lord God. And even, Panginoon, mga kapatiran naming naroroon sa lugar na iyon, kayo po ang magbibigay ng shield of protection over them. Walang kahit anumang makakasakit sa kanila, Lord God. And we know, Lord God, that your plans are greater than our plans, Lord God. Yung alam namin are greater than what, at yung alam nyo ay greater than what we know. And we trust, Lord God, to whatever is happening there right now. We trust in your wonderful plan. We trust in your greater plan, Panginoon. But we lift up to you yung safety ng aming mga kapatid at mahal sa buhay. Thank you, Lord God. And for at this moment, alam ko meron kayong mga thanksgiving sa Lord. Yan, yung mga na-receive natin, yung mga taong dinala ng Panginoon sa atin, na as encouragement, let's thank them sa Panginoon. Salamat, Lord, because you are our great provider. Kaya mo, meron ka, at lahat ay pwede mong ibigay sa amin. Wala kang wini-withhold na good thing that you can for our goodness, for the greater good, Lord God, ng aming mga buhay. Thank you, Lord God, even for withholding the things na alam nyo, dahil kilala nyo kami, Panginoon, hindi nyo pa ibinibigay sa amin yung mga desires ng puso namin because you know that we are not yet ready for it. We thank you, Lord God, for those things that you are withholding from us. And Lord, we lift up to you na patuloy na magkaroon na po ng aircon. Summer is coming. Kayo na po ang tinatawagan namin, Lord God, to eventually maayos na po lahat at matuloy-tuloy na po yung aircon ng aming church. Thank you, Lord, for the pledges. Thank you, Lord, for the faithfulness ng mga tao na nagbigay at to make this project possible. Salamat, Panginoon. Okay, so let's open up our eyes. Yan, medyo dumami. Tingnan natin uli ang ating mga katabi. And let's just greet them. I am blessed you are here. Sabihin nyo. Yan, we are blessed to see everyone. At sabay-sabay nating bigkasin ang ating scripture reading for today mula sa Isaiah 49 verse 13. Okay, sabi, shout for joy, so tisigaw tayo, no? When we praise the Lord, sumisigaw talaga yung yung iba, no? So let's read, 1, 2, 3. Shout for joy, you heavens, and rejoice, you earth. Break forth in joyful shouting, mountains, for the Lord has comforted his people and will have compassion on his afflicted. But Zion said, the Lord has abandoned me, and the Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will not forget you. Sabi ng Panginoon yan. Sa Tagalog po, umawit ka sa tuwa o langit at magalak ka o mundo. Umawit kayong mga bundok sapagkat kaaawaan at aalawin ng Panginoon ang kanyang mga mamamayang nahihirapan. Pero sinabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na kami ng Panginoon, nakalimutan na niya kami. Pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ng isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ng isang ina, pero ako, hindi makakalimot sa inyo. Let's praise the Lord. And good morning po. At bilang patuloy na encouragement po sa atin sa binasa natin, sa mga nangyayari sa atin ngayon, normal po bilang tao na mag-worry tayo, tama, matakot sa mga nangyayari sa bansa natin, sa mga iba pang bansa. Pero alam niyo po ba ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin? Huwag tayong matakot dahil
ang Diyos po ang may control sa lahat ng nangyayari sa atin. Amen po ba? Lahat ng takot, lahat ng pagod, lahat ng kaba na nararamdaman natin, normal po yan. Pero lahat po yan, I encourage you, ngayong umaga, isasayaw po natin yan sa Panginoon. Ipapalakpak po natin yan sa Kanya dahil ang Diyos ay dakila. Kaya ang tanong ko po sa inyo, handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Medyo mahina po. Uulitin ko, handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Hallelujah, Jesus! We praise you, Lord! Hallelujah! Tunay nang ikaw ay dakila, Panginoon.
Pero ibabalik po natin tong kantang to. At kung mapapakinggan niyo tong kantang to, ito ay encouragement na kung sino man sa atin ang napapagod, ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan. Normal po sa atin ang mapagod. Pero, isa po ang sinasabi ng Panginoon, siya ang magbibigay ng kalakasan natin katulad ng mga agila. Amen po ba, church? At ngayon, ipakita natin sa Panginoon kung gaano tayo kalakas. Sabay-sabay tayong umawit, sumayaw sa Panginoon. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Minsan pa, let's declare, tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay na. Halika na, umayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magkapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutukuhin niya. Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na, umayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Teka nga, parang tayo po yung agila na pagod na. Kailangan ulitin natin with conviction at sasabayan po natin ang sayaw. Tuturuan ko po kayo. Gaganto po tayo. Ayan, sabay-sabay po tayong lumipad tulad ng mga agila. Ayan, bababa po ng mga dancer ang kanilang mga tambourine. Gayahin natin ng mga dancers kung ano po ang gagawin nilang step. Wala pong mahihiya. Yung mga gusto pong lumabas sa mga upuan, pwedeng-pwede po. Sige, church, sabay-sabay po tayo. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Daming agila. Tayo'y magdadala buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina.
Salamat o Diyos. And this time, church, patuloy po nating purihin ang Panginoon. Pagkat siya ay tapat, purihin natin siya sa kanyang kadakilaan. Katulad ng inawit natin kanina, ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Kung sino man po sa atin ang napapagod, nabibigatan, andyan po ang Panginoon. Hinihintay niya lang po na isuko natin lahat ng kabigatan, lahat ng takot. Patuloy kaming magtitiwala sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming magtitiwala sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi kailanman magmamali. Sa pag-ibig mo na kahit kailan hindi mawawala, Panginoon. And with that, patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin. Hallelujah, Jesus. Pikit natin ang ating mata. Let's turn our focus to the Lord as if kasama natin siya. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Come minister to our lives.
pagsasambahin, Panginoon. So, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y makaupo na sa presensya ng ating Diyos. Isa pong malaking karangalan na tayo po'y naririto upang magsalo-salo sa banal na hapunang ito. Mga kapatid, lalong-lalo na sa lahat po ng kaguluhan na nangyayari sa mundong ito, ay iniwan po sa atin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga salita to comfort us. To comfort us. In this world, you will have trouble. Ang ating pong buhay ay hindi po nakadepende sa kawalan ng panganib. Pero ang ating pong buhay nakadepende sa victory ng Panginoong Hesus. Sabi niya, in this world you will have trouble, but be of good heart. For I have victory over the world. So napagtagumpayan na po ng Panginoong Hesus na ang bundong ito. Chill lang po tayo. And while the whole world is at war, we will enjoy our Lord's Supper. Isa pong paanyaya sa ating lahat na naririto. Kung tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas niya yung buhay, ay inanyayahan ko po kayo na kumuha ng saro at ng tinapay at mamaya po'y ating sabay-sabay na pagsasaluhan. Isa pang tagubilin sa ating mga magulang, kung ang mga batang dala po ninyo or kayo po yung guardian, ay alam niyo po na hindi pa po sila gumagawa ng desisyon nilang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, ay mangyaring wag po muna natin silang bigyan ng tinapay at ng saro bilang tugon po at obedience, pagtalima sa tagubili ng salita ng Diyos.
Mga kapatid, sapagkat aking tinanggap sa Panginoon, ang ngayon ay aking ipinahayag sa inyo. Ang Panginoong Hesus, ng gabi na siya ipinagkanulo, ay kanyang kinuwang tinapay, at pagkatapos magpasalamat ay sinabing, ito ang aking katawan na ibinigay ko para sa inyo. Kunin yung lahat at kanin bilang pag-aalala sa akin. At magkagayon din naman pagkatapos ng banal na hapunan, ay kanyang kinuha ang saro. At pagkatapos magpasalamat ay kanyang sinabing, itong aking dugo na ibinigay para sa inyo. Kunin yung lahat at inumin bilang pag-aalala sa akin. Sa tuwing tayo po'y nagsasalo-salo sa banal na hapunang ito, ay 3 bagay po ang napakasarap nating alalahanin. Una po ay ang walang nagmamaliw na pangako nating Panginoong Hesus, na siya hindi lamang namatay, at nabuhay sa 3 araw. At ngayon ay umakyat sa langit at naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat at nananalangin para sa atin. Higit pa riyan, ay iniwan po niya ang walang nagmamaliw niyang pangako na siya po ay magbabalik para sa ating lahat. Malaking hudyat po yan pag nagkaroon na po ng kapayapaan sa Israel. Kaya wag po tayo mag-alala. Katulad po ng isang babaeng nanganganay na matindi man pong sakit na pinagdaraanan, pero kalwalatian po ang kasunod nito. Mga kapatid, ang ikalawa pong nais nating alalahanin ay ang ating pagkakaisa. Katulad po ng tinapay na akin pong inihain sa inyo kanina, tayo po iisa sa Panginoong Hesus. At ang mga pira-piraso ng tinapay na tangan-tangan nyo ngayon, ay sumisimbolo po sa bahagi natin bawat isa. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kakayahan, binigyan po tayo ng Banal na Espiritu, ng kanyang mga kaloob, nang sa gayon ay magamit natin upang magpalakasan sa bawat isa at maging malaking suporta sa katawan ng Panginoong Hesus na walang iba kundi ang kalipunan ng mga mananampalataya sa buong mundo. Hindi para magpangkat-pangkat, hindi para magkanya-kanya ng lakad, kundi para magkaisa sa dakilang layunin na palakasin ang katawan ni Panginoon Hesus. Nang sa gayon tayo pong lahat ay umabot sa karurukan ng maturity o ng pagiging ganap. At hindi po tayo madaling matangay ng anumang katuruan ng kamalian sapagkat tayo po ay ganap sa Panginoong Hesus. At higit sa lahat, ay ang kanyang ebidensya sa atin, ang kanyang katunayan. Alam niyo po mga kapatid, ang hawak po nating tinapay at saro ay simbolo ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Ang lahat na pwedeng ialay ng isang tao sa kanyang kapwa ay hawak-hawak po natin ang simbolong yan ngayong umagang ito. At kalakip niyan ay ang pangako ng Diyos. Siya na hindi nagkait ng kanyang bugtong na anak at bagkus ay ibinigay siya para sa ating lahat. Hindi ba niya kayang ibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang mayamang biyaya at awa? Kaya sa ating pong pagsasalo-salong ito, ay tanggapin niyo po ang aking panalangin mga kapatid. Ano mang pangangailangan pisikal, pinansyal, material, anumang pangailangan ng kalinawan, ng pag-iisip, ng solusyon sa anumang problema at kadilimang hinaharap nyo sa ngayon. Dalangin ko po na ito'y tanggapin yung biyaya, kalakip po ng pagsasalo-salo natin sa banal na hapunang ito. Pero bago po tayo tuluyang maniklod sa ating Diyos at pagsalusaluan ng banal na hapunan, ay nais ko rin po kayong bigyan ng paalala na wag po nating kainin at inumin ang saro, ang tinapay at ang saro ng may kahatulan sa ating sarili. Kaya't binibigyan ko po kayo ng ilang sandali ng katahimikan upang humingi ng tawad sa Diyos. Anumang salita, anumang pag-iisip, anumang gawa na hindi po nagdulot ng kalwalatian, ng kagalakan, ng kasiyahan sa Panginoon, at anuman pong mga atraso ang nagawa natin sa ating kapwa, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Tayo po'y manalangin.
Aming Ama at aming Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong banal na presensya ng may pagpapakumbaba at pagsusumamo. Dahil batid po namin, O Diyos, na kung kami ay susukatin nyo, ayon lamang sa aming mga mabubuting gawa at sa aming sariling kabutihan, wala po ni isa sa amin, Panginoon, na naririto ngayon ang magiging karapat-dapat na humarap sa inyo. Subalit, amin pong inaangkin ang balabal ng katwiran na ibinihis po sa amin ng Panginoong Hesus. Kaya't sa aming inyong harapan, ang tingin niyo po sa amin, Panginoon, ay not guilty at parang walang nagawang kasalanan on the account of the robe of righteousness that Jesus Christ had clothed upon us. Kaya ang sa amin po, Panginoon, ay pasasalamat na sa amin pong pagpapahayag ng aming makasalanan ay kayo'y tapat at banal na patatawarin kami sa aming makasalanan at lilikuin at lilinisin sa lahat ng aming karumihan at kalikuan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat po sa walang pasubaling pagtanggap sa amin. Maraming salamat po sa inyong paglingap. Maraming salamat po na kayo ang muog na aming sandigan na makakapitan, mapagtataguan sa lahat ng panahon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Let us break this bread together on our knees. Let us drink this cup together on our knees. As I fall on my knees with my face to the throne of grace, oh Lord, have mercy on me. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay ng may pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po natin inumin ng saro na may pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus.
Hello. Yan. Mahirap palang kasabayan ng mga dancers. Ngayon natutunan ko na yung step ng Let Us Be One Voice. Step, close, step, close. Kaya hirap na hirap ako sumabay sa kanila kanina. Pero yon alam ko na ngayon ha. Step, close, let us be one. Yeah, step, close, step, close. Okay, so let's welcome in our midst our visitor, si Jocelyn A. Abali. Jocelyn. Asan siya? Ayun, hi. Ay, bata ba siya? Oh, bata pa siya. Okay, sige. I-welcome rin natin siya sa kids. Yan. Sa kids na lang natin siya i-welcome kasi bata siya. Yan. Okay, sige, welcome. May kasama siyang matanda, adult? Wala. Siya lang. Okay. So, meron akong gustong i-announce rin sa inyo. No? Sa likod, meron tayong sa malamig. May plain water, may water with lemon, alkaline water daw yan, at merong juice din po dyan. Yan. Magkano? 10? Per baso. Hindi, free daw yan, free. Okay, sa mga nagda-diet, thank you, Ushering Ministry. Nasaan kayo? Kaway-kaway. Thank you very much. Yan. Okay, so now we go to another form of worship. Ito po yung worship sa ating pananalapi. Tulungan nyo naman si Ate Bea. Ganda pa naman ni Ate Bea. Kaka-18 lang yan. Okay. So ready po natin ang ating tithes and offering. Oo, bagong sweldo, no? Maraming mga bagong sweldo dyan. Okay. So I know na tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon in one way or another. Maybe it may be in terms of financial, no? Or in terms of withholding yung mga dapat pagkagastusan natin, na hindi tayo napa-ospital or hindi tayo napabayad ng ganito kasi may nanlibre sa atin. So it's also a form of blessing. Kaya lagi nating i-declare sa Lord, no? I-declare hindi lang pala sa Lord, i-declare sa universe na meron tayong Diyos na nagbe-bless sa atin, that those blessings are from Him. So umpisahan po natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ama naming nasa langit, sa aming pabibigay, ang aming mga kaloob, at ika po ngayong umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, pinupuksa namin ang salot ng kahirapan at ng pagnanakaw. Wala kang karapatang manira sa amin. Inuutusan namin ang mga durungawan ng langit na pagbuksan kami upang ibuhos sa amin ang umaapaw na pagpapala katulad ng mga love gifts, discounts, refund, rebates, promotion and extension of employment, dagdag na sahod, utang na biglang binayaran, mga tubo, interest, at return of investments, mga papremyo, mga pamanang iniwan sa amin, at tulong mula sa aming local at national government. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng inyong kabutihang loob at pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord, give, and it will come back to you. Good measure, Press down, shake it together, running over, give, and it will come back to you. give to the Lord, give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Yan. Akala ko pag sweldo sa sinihan lang o sa mall may blockbuster. Meron rin pala sa tithes and offering, no? Talagang nagkakagulo. And sabi nga sa Bible, no, the Lord is looking at us kung paano tayo, yung heart natin, how we give. Okay. So let's pray for our tithes and offerings.
Panginoon, salamat, Lord God, because you're indeed a God who provides for everything that we would ever need. Even mga wants po namin, Lord God. Sa inyo po galing yon. Napakayaman niyo po. You are able and you are willing to give us the things na kakailanganin namin upang mabuhay. And not just that, Lord God, you are also giving, Lord God, sa mga bagay na gusto namin gawin sa pangalan mo, O Lord. When we want to help other people, you will provide. Inaantay nyo lang po yung puso namin to obey yung mga gusto nyong pagawa po sa amin. Thank you, Lord God, and tulungan niyo po kami na magamit ang mga ito upang mas mapalaganap pa, Panginoon, ang pagmamahal mo sa aming kapatiran at sa aming community and beyond. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So medyo dumami na tayo. So bago natin tawagin si Pastora, batiin niyo muna yung mga nasa tabi niyo kasi minsan di natin sila nababate. Good morning. Sabi niyo, you are a blessing. Ayan. Tingnan nyo, mas masayang makinig ng word pag nabati nyo yung mga katabi nyo. Okay, kids! Kids, tara na! Let's go! Woohoo! Malapit na kailan ba Vacation Bible School? May, malayo pa. Pero dumarami na sila. Wow, Toby, asan ang korbata mo? Attorney! May kaso ako. Attorney ang dating niya ngayon. Yan, okay. Josiah, may next na sa'yo. Toby, oh. Okay, let's pray for these kids. Oh, kids, ganun nyo na yung hands nyo. Okay, let's pray for them. Yan. Tingnan nyo ang kanilang mga mukha. Kung may kilala kayo sa kanila, especially bring an offering to the Lord. Lord, kayo po ang nagdala sa mga batang ito. At patuloy pa rin po kayong magdala ng mga bata sa simbahang ito. At sa kahit anumang simbahan, Lord God, na kayo ang kinikilalang Diyos. Dahil alam namin that when we have children in our church, meron pong susunod sa amin, sa mga tinakatayuan namin, sa mga kinauupuan namin. And even those who are in missions. Salamat, Lord God, that we are commissioned to bring these children to you, Lord God. Ilalapit namin sila sa inyo. Lord, we pray for their teachers. Kayo pong magbalik sa kanila sa lahat ng sacrifices nila for these children. Kahit po hindi monetary, but Lord, we pray, Lord God, na kayo ang magiging source ng lakas nila, Panginoon. And I thank you for our ministry supporters, for the children ministry, especially sa darating na Vacation Bible School. We pray, Lord God, for your provisions for them. Thank you, Lord. At buksan nyo ang isip at puso ng mga batang ito to accept mamaya yung kanilang lesson on the word of the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless you, kids. And bye-bye. Okay, and let's look at our screen for some of our reminders. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Giniginaw na ba kayo? Oo, muntik na po kayong ginawin. Medyo kinulang lang po kami ng set up ng pag-abang. Pero meron na po tayong Meralco. Meron na rin po tayong aircon unit. Next Sunday po, promise talaga. Pag wala pa po kayong lamig next Sunday, pwede na po ako mag-resign. Okay ba yon? Hindi raw okay. Pero actually, akala ko mahabol ko kagabi, pero hindi na po natin kinaya ng powers natin.
Pero nandun na po tayo, kunting-kunti na lang. So please be patient, no? At magkakaroon na po tayo ng kalamigan. Pero promise, wala matutulog Promise, okay. So bago po tayo magkatulugan, ay magpapatuloy na po tayo sa ating series of message. Alam nyo, sobrang thankful po ako sa ating government. Alam ko po na marami po tayong pintas at puna na hindi naman din po natin ino-overlook. Pinapanalangin po natin yan. Pero ang pagpapasalamat ko po yung sobrang kalayaan natin na mamahayag ng salita ng Diyos. Itong ginagawa ko pong 7 palabras sa inyo, ginagawa ko din sa chaplaincy, sa flag raising. No? Maniwala kayo hindi, 5 minutes. 5 minutes ko lang sinasummarize. And last week, the Holy Spirit led me po na mag-pray for prayer of salvation for all the people na umattend po. And noong una, sabi ko, okay ba yon, Holy Spirit? Sabi ko, hindi ko naman sila mafa-follow up and everything. Pero sabi ng Panginoon sa akin, ako nang bahala mag-sort noon, hindi mo na problema yon. O nga naman, So, I was there and I boldly led people to accept the Lord Jesus Christ. Kasi alam niyo po mga kapatid, malapit na talaga. Kaya po hindi ako nagwawari man po ako, pero alam ko kasi yung prophecy na these things should happen, yung mga nangyayari ngayon. At sino na po rito nanganak? Maintindihan nyo itong sasabihin ko, no? It's like the pains of a childbirth na masakit man, pero may katuturan yung sakit na yon. Because when finally you will see the baby born, alam nyo po, in my case, 3 po yung anak ko, nakakalimutan ko na rin. Kaya minsan, pagtatawanan natin yung mga misis na, ayoko na, pag nasa delivery room. Tapos nakaka-6, Kami nga po, 12 Oo. Pero ang saya po na madaming family, no? And sabi ko sa Panginoon, basta God is our ever-present help, our refuge, our fortress, no? So inaawit ko po yung Almighty Fortress habang nag-aalala po ako. And God has comforted me, no? And as we continue with the 4th na po tayo. 4th of the last 7 words, no? Tayo po tumayo. We will be reading from this time Matthew chapter 27, 2 verses lamang po. Matthew 27:45, Now, from the 6th hour, darkness fell upon all the land until the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Amang nasa langit, sa mga panahon po ng aming buhay, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming mundo, ay dumaraan po sa ganap na kadiliman. Nawaring kami po ay pinabayaan nyo. Napakabuting paalala po ng salitang ito ng Panginoong Hesus. Kung paano kayo in control, kung paano po kayo, Panginoong Diyos, nagbigay ng ibayong hinahon nang sa gayon ay maganap ang pagtubos at pagliligtas ng Panginoong Hesus sa mundong ito. Kaya't ang pagtitiwala po ay manggagaling sa amin. Ang pananampalataya po ay manggagaling sa amin. Ang pagpapaubaya po ay manggagaling sa amin. Ipinapanalangin ko po ang bawat isang naririto na dumaranas din man po ng kadiliman sa kanilang buhay, ng kasakitan,
ng mga imposibleng sitwasyon na tanging ang milagro nyo lamang po ang makasasagip sa kanila. O Diyos, panganan mo sila, ipaalala mo sa kanila na kayo po ang Diyos namin hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa aming pagtanda, hanggang sa aming paghina. Bubuhatin nyo kami at hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. At ngayong umagang ito, O Diyos, binubuksan namin ang aming mga puso. Banal na Espiritu, dalahin ko po na sa pag-unawa namin dito sa last 7 words ng Panginoong Hesus, ay lalo po naming maunawaan, ma-appreciate, at mapagtiwalaan ang lalim at ang taas, ang lawak at ang haba ng pag-ibig ni Kristo Jesus para sa aming lahat. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makaupo na. Isa po sa pinakamadilim na bahagi ng buhay naming pamilya, nung nawalan po ng trabaho ang asawa ko, nasa Singapore kami noon, at nagkadamay-damay. Kasi po nung nawalan siya ng trabaho, automatic na wala po yung visa niya. At dahil nawala po yung visa niya, automatic nawala din po yung visa ko kasi nakadugtong sa kanya. At automatic, nung nawala yung visa ko, nawala din yung trabaho ko. Siyempre, bilang pastor, inapila po ako ng church. At ang church po namin is a very influential church sa Singapore. We're talking about, at that time, a church na meron pong capital or rather budget na nasa 6 million. 30 years ago, malaki po yun, no? $6 million. A church that raises funds for the government. Malakas po ang church namin. But then again, first appeal, reject. Second appeal, reject. Third appeal, reject. At nakakita po ng trabaho yung husband ko, pero hindi pa rin kami makakuha ng visa. Sa madalit salita, napauwi po kami nang walang kaabog-abog. We were not prepared for that. Kasi yun yung time na kakatapos lang po ng aking assessment. At sinabi po ng boss ko, Nel, serve with me at least 10 years more. Ako po may pinakamataas na rating sa aming mga pastor. Kasi masipag po talaga ako, mga kapatid. Ano mang ginagawa ko, I put excellence. That's because I know that my God is an excellent God. Ginagalingan ko po talaga. So hindi po ito pagyayabang, kundi bilang pag-explain sa inyo na wala pong dahilan para kami mapauwi. Pero kami po ay napauwi. And 25 years ago, ito pong buong nakikita niyong pamayanan ay puro kadawagan. Araw-araw, umiiyak po ako during devotion. And this is literally what I am crying about. Lord, ba't mo naman kami dinala dito? Wala akong makita rito. Wala po kaming kapitbahay. Kami po lang po yung bahay na nakatirik. At wala po kaming trabahong parehong mag-asawa. At pinaka-climax. Sabay-sabay pong na-diagnose ang 3 naming malilit na anak ng TB, primary complex. 6 na buwang gamutan, times 3. Sa mga taong walang trabaho, ito po ay imposible. In fact, nung natanggap ko po yung diagnosis po ng pediatrician, nandun po ako kay Jollibee, hindi naman po ako kumain, nandun lang ako sa labas. Napahawak po ako sa kanya kasi napasalampak po ako. And I was crying to God. Wala po akong pakialam kung sino yung tumitingin sa akin. And I was crying to God. I was crying to God. Bakit niyo ako pinabayaan?
And right now, I know that many of us here are going through that same kind of darkness sa inyong buhay, na para bang pinagtampuhan kayo ng Panginoon. I don't find any reason. Lord, masipag po ako, inaabot po ako ng ating gabi sa ministry. Lord, inutusan po ako na madaling araw, nandun ako. Kahit kailan hindi ako nagtamad. And yet, darkness. At tayo, minsan sa buhay natin, at one point of our lives, magtatanong tayo, ano po ba ang ginawa kong hindi maganda at ako ay dumaraan sa ganitong kadiliman? Mga kapatid, as we go through this fourth last word, ay magkakaroon po tayo ng kakaibang perspektibo at pangunawa. Kung bakit merong mga panahon sa buhay natin na para bang hindi tayo tinutulungan ng Diyos. But it doesn't make sense to me. Kahapon po, habang ako ay mumuni-muni and I was praying, Lord, it doesn't make sense na papupuntahin mo ang anak ko sa Iran para dumanas ng giyera. It doesn't make sense to me na nagkalapit pa silang mag-ama at ngayon, both of them are in danger. Matutulog na lamang po ako, panay-panay po ang message ni Pastor June. Sunod-sunod po yung pagbobomba rin sa Qatar. In fact, ramdam na ramdam po nila yung dagundong, yung dagundong ng lupa dahil nasi-shake po sa sunod-sunod na pagbomba. And I said to myself, Lord, it doesn't make sense to me. But I will trust you. You are sovereign. And God gave me this comforting verse in Psalms 46. Our God is a strong refuge, a mighty fortress. Ito po'y nasulat nung si Martin Luther ay nakikipaglaban po ng kanyang thesis, no po. And I found comfort in that. Sabi ko, sobrang timing naman ng word natin ngayong umagang ito. And therefore, I would like to share with you, no? What did it mean when Jesus cried out that He was forsaken by the Father? Ano po ba ang ibig sabihin nung pag-iyak ng Panginoon Jesus, nung kanyang panaghoy na siya po ay pinabayaan ng ating amang nasa langit? Number one, when Jesus cried out that He was forsaken by the Father, He was fulfilling a messianic prophecy. Nung sumigaw po ang Panginoong Jesus, na siya po ay pinabayaan ng ating amang nasa langit. Actually, He would like to inform us, His audience, lahat po na nakaririnig sa Kanya, that here I am your Messiah, fulfilling another prophecy written about me. 1.1, this is being attributed to the fulfillment of a messianic prophecy written 1,000 years ago in Psalms 22. Tatagalogin po natin sa verse 1, O Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ko tinulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Mga kapatid, when Jesus cried out that He was forsaken by the Father, He pertained to the sufferings of King David in the Psalms and at the same time was attributed to a messianic prophecy. Kasi kung ititrace po natin yung buong Psalm 22, you will be convinced that it was not just plainly a psalm that King David had written pertaining to himself. 1.2, we know that it pertains to the fulfillment of a messianic prophecy because we also read details that parallel the crucifixion. Masasabi po natin na itong Psalms 22, aside from pertaining to King David's suffering,
ay naglalaman din po ng messianic prophecy dahil po maraming parallelism o pagkakahalin tulad ang mga sinabi o nakasulat sa Psalm 22, 1,000 years ago, patungkol po sa pagkakapako ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po natin sa verse 7, bawat makakita sa akin ay nangungutya, nangaasar at iling-iling na nagsasabi, hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon, bakit hindi ka niya iniligtas? Hindi ba't nalulugod siya sa iyo, bakit hindi ka niya tinulungan? Fast forward, Lucas 23, verse 35, habang nakatayo ang mga tao roon at nanunood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, iniligtas niyang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung hindi siya nga talaga ang Kristong pinili ng Diyos. Ininsulto rin siya ng mga sundalo at binigyan ng maasim na alak. Sinabi pa nila sa kanya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. So, it is very unlikely that this verse pertains to King David. Kung kayo po ay nagbabasa ng Old Testament, you know for a fact na si King David ay namatay po in a very peaceful way, not in a very violent way. Hindi po sa pagkakapako sa krus. Si Haring David po ay namatay sa katandaan, yes. In fact, he had a decent burial during his old age. Talaga pong pinreserve ng Panginoon ang buhay niya hanggang sa kaduluduluhan. At during the last moments of his life na hindi na po kayang painitin ng kumot ang kanyang katawan dahil nga po sa sobra na siyang matanda, ay kumuha pa nga po ng tagayakap niya, no? Nagtataka lang ako, sabi ko, bakit kumuha pa na ibang tagayakap? Nandun naman si Bathsheba. Napag-uusapan lang po. Ako po'y matanong pag nagbabasa po ng Bible, ano? But anyway, that was recorded for us. And surely, you will agree with me that this Psalm 22 does not exclusively refer to King David. May naunawaan. Okay, may natututunan. Meron pa pong isa. So verse 16, pinaligiran ako ng mga taong masama na parang mga aso at binutasan nila ang aking mga kamay at paa. We understand that in the crucifixion itself, wala pong tinukoy kung ano yung ipinako kay Jesus. But of course, logic tells us that it was his hands and his feet. Nevertheless, we have a good material available to us after the resurrection. Na binanggit po ng Panginoong Hesus na bilang katunayan na siya yung nagpakita na muling nabuhay, ay ipinakita po niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. In fact, pati tagiliran, no? Pero meron tayong separate message for that. Para po patunayan na siya nga po yung nagpakitang muli sa mga apostles. Lucas 24, sa verse 39, sabi rito, ako talaga ito. Dahil nagdududa nga po sila, no? Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga pako. Saan po? Nasaan yung bakas ng mga pako? Kamay at paa. Hawakan nyo ako at pagmasdan, hindi ako multo. Pati pala nung araw, may mga multo-multo na. Oo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon. Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Okay? Malinaw po? Nakasusunod? Amen. Mga awit 28 at 22 verse 18, ito pa pong isa, no? Sobrang malinaw. Ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian sa pamamagitan ng palabunutan. Okay, fast forward. Balikan po natin ang account ni Luke. Lucas 23 verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa
At yung next statement, kayo na po magbasa. So pareho po ba? Yes. So these were prophecies. So yung pagsigaw na yun ng Panginoong Hesus is to give us ebidensya, proof. May nagdududa? Wala po siya tayong ang tawag dito, mahanap na butas dahil isinigaw ng Panginoong Hesus, ako po yan. Mga kapatid, you know, I would just like to emphasize this again and again and again. Ang kaibahan ng Panginoong Hesus sa lahat po ng relihiyon sa buong mundo, alam niyo ba kung ano? Siya lang po ang tanging religious leader sa paningin ng mundo na nagkiklaim na siya ay Diyos. Si Buddha po hindi nag-claim na Diyos. Si Confucius po hindi nag-claim na Diyos. Hindi po sila nag-claim. They only gave a way of life, philosophies to live by. Si tanging ang Panginoong Hesus po, kaya sobra pong na-offend ang mga religious leaders sa kanya, because he, sa paningin nila, no, he being mere a man, claimed to be the Son of God, thereby claiming equality with God. And we need to deal with that. Kasi malinaw po ang claim ng Panginoong Hesus. He is God, the second person of the Trinity. And the response comes from us. It's either we receive it or we reject it. It's either we believe it or we disbelieve it. Ladies and gentlemen, this is the offer to us this morning. Sa pagbibigay po ng Panginoong Hesus ng kanyang prophecies, He without fail, account per account, had given us assurance, I am He. Ako yun, ako ito. And that is why it took Him 40 days to roam all over the place where He had been seen when He was alive. Both to His apostles and to His non-apostles. Both for those who believed and those who did not believe. Why? So that without a doubt, we know that our God is alive. And therefore, even in our times of abandonment, Jesus is telling you, I am He. Maniwala ka sa akin. Number 2, when Jesus cried out that He was forsaken by the Father, He expressed the sufferings that He was willing to bear for you and for me. Nung sumigaw po ang Panginoong Hesus, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Ay pinatunayan po niya. Gusto po niyang iparating sa'yo. Gusto po niya iparating sa akin. Gusto po niyang iparating sa ating lahat that our redemption is never cheap. It was bought with so much grief and sorrow and suffering and darkness. And yet, He did it all because He loved you and He loves me. So when Jesus cried out that He was forsaken by the Father, He expressed the suffering that He was willing to bear for you and for me. 2.1, Jesus cried in anguish, proving Himself to be fully human, who experienced the emotional and physical pain of abandonment. In Jesus' earthly ministry, He has always been comforted of the fellowship of our Heavenly Father. In fact, mawala ng lahat. Pero meron po siyang isang comfort na hindi po nawawala sa Kanya nung siya po'y nabubuhay pa sa mundong ito. And what was that? 1:8:29, lagi kong kasamang nagsugo sa akin at hindi niya ako pababayaang mag-isa dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. So it was the fellowship of the Father that kept Him strong, alive, and focused in His mission for the redemption of man.
and for the redemption of the sin of man. 1:16-32, pero darating ang oras at dumating na nga na magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya at iiwan niyo akong nag-iisa. Ngunit kahit iwan niyo ako, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. But at the cross, when He was dying, the Father turned His face away from Him. And for the first time in the history of the Trinity, when they have enjoyed total fellowship, the Father, the Son, and the Holy Spirit, for the very first time, the Father backed off. And I believe the Holy Spirit also backed off. Because Jesus Christ was there, bearing your sin and my sin at the cross of Calvary. He was abandoned by the Father at the cross. Deal with that. But the Son of God, the God of heavens, the treasure of this earth, suddenly was abandoned. That the light of the world was extinguished. Kaya rin nung nagdilim. Because He was light. So at that moment that his life is being extinguished, total darkness. Jesus cried in anguish, 2.2, as He was receiving on our behalf the divine judgment on sin. Ang salot ng kadiliman na iyon ang ipinakita ng Panginoon sa Kanyang paghatol sa mga Ehipsyo. Exodo 10:21, sinabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo yung kamay sa langit para mabalot ng kadiliman ng buong Ehipto. Kaya itinaas ni Moses ang kamay niya sa langit at nagdilim sa buong Ehipto sa 3 araw. Let's compare that to the Gospel of Mark. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus na malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? You see, the light of the world is being extinguished, kahit ang nature nahiya at nagdilim. And it was not just a total eclipse. It was more than that. For 3 hours, the whole darkness of this land, the whole land was covered with darkness. Mga kapatid, is your life covered with darkness at the moment? Jesus understands. Jesus cares. And Jesus knows. But you see, for some reason, it has to happen that way. Why? Because our God, while He is the God of grace, so that we deserve or we receive what we do not deserve, and He is a God of mercy, so that we do not receive judgment and punishment and death, even though we deserve it, He's also a God of justice. And there at the cross, mercy and grace and justice met face to face. Because He is a just God. The wages of sin is death. And it is impossible for the forgiveness of sin to be remitted without the shedding of blood. And therefore, Jesus was there, redeeming your sin, redeeming my sin, redeeming the sin of the world. Kaya ho nagdilim. Kaya't kung meron pong pagdidilim sa buhay natin, trust the Lord, trust the process. It has to come. That's why in Hebrews 12, sabi ron, who for the joy that was set before Him, what did He do? Despise the cross. Despised the shame and endured the cross. Jesus had to endure the cross because at the end of the line, He will see you. He will see you. He will see me coming to repentance and joining Him in heaven. And He said, it is all worth it. Mga kapatid, the joy that was in Jesus' heart
exceeds the pain, exceeds the cry of abandonment. In fact, at that heavenly exchange, doon niyo po makikita kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Because choosing between His Son being abandoned at the cross and you being abandoned in hell, what did He choose? His Son, abandoned at the cross so that you will not suffer the punishment of hell. Mga kapatid, ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. May dinaranas man po tayong paghihirap, may dinaranas man po tayong mga kadiliman sa buhay natin, but it will not be very easy for us to accuse God. Kahapon po sa akin pong pananalangin, Lord, sabi ko, it doesn't make sense to me that Jesus has to go to the cross and being abandoned by you. Tapos ganito lang po mangyayari sa buhay ng aking mga mahal sa buhay. It doesn't make sense. And the only sense that makes sense is that you are sovereign and you allow darkness because at the end of that darkness is your plan, your divine plan to be fulfilled in our life, in your life, and in the life of the entire humanity. Kaya nga po mga kapatid, ano man po ang pinagdadaanan natin ngayon, God is sovereign. Let Him be God. And that's when our faith operates, because when we keep on thanking God for the things that we appreciate Him doing in our life, that is merely agreeing with Him. But when we do not understand the works of His hand, and all we can do is trust His heart, then that's faith. That's when we continue or we start operating in our trust. In God we trust. Alam niyo po ba yun yung nakasulat sa dollar na Amerika? In God we trust. And 2.3, it was Jesus' cry of anguish as He was experiencing a spiritual separation from the Father while bearing the weight of sin. I've already exposed that so I proceed to number 3. When Jesus cried out that He was forsaken by the Father, He was crying out loud, the very groan of the whole creation. Mga kapatid, did you know that the whole creation, the entire creation is groaning even while waiting for the redemption that is yet to come, that is at hand? 3.1, Jesus is groaning with the whole creation under suffering. In Romans 8:21, we read that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans and suffer the pains of childbirth together until now. And not only that, but also we ourselves, having the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons and daughters, the redemption of our body. Nang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayo matumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. May I ask, ilan po sa atin dito may mga pinagpipray na may sakit in our circle? Ako po, binibilang ko kanina, medyo madami-dami. Ilan po sa inyo may pinagpipray? Yes, the whole creation is groaning. Di po ba? Kahapon no, tinitingnan ko yung dalawang kamay ko. I have 2 hands, the left
and the right, pareho may sugat. Yung isa sugat, yung isa paso, ang sakit. Oo, kasi yung kalan po namin, siguro sa kalumaan, umiinit, hindi yung burner, yung hawakan. Nahawakan ko, nako, maniwala kayo, ang sakit. O napayak ako sakit. Sabi ko, tapos napatanong po ako, sabi ko, Jesus, napasok ka rin ba? Nung nandito ka sa earth? Nasugat ka rin ba? Yung mga tanong ko, no? Alam niyo pala, tanong po talaga ako. Pag ako po ay, ang tawag dito, nagbabasa ng Bible. And, alam niyo, sinagot niya ako, sabi niya, syempre naman, I suffered every pain that you suffered. I suffered every darkness that you suffered. Kaya nga ako high priest mo eh. I am able to represent you. You see, whenever we think about God the Father, parang hirap makarelate. Kasi He's high above the heaven. So, God, alam mo ba pag na-heartbroken ako, naintindihan mo ba ako pag gino-ghosting ako? God, naiintindihan mo ba yung feeling ko pag gina-gaslight ako? God, naiintindihan mo ba pag nasa-scam ako? Yes, Jesus experienced everything. When He was at the Garden of Gethsemane, He was abandoned. Di ba? Nagaslight din siya. Lord, di ka namin iiwan, mawala na lahat, nandyan pa rin ako. Sabi niya, tapos tinanong yung disciple na yon, di ba kasama ka niya? Wag kang ganyan ha, hindi ko yung kilala. Di ba? Nascam din si Jesus. 30 pieces of silver. Biruin niyo yun? He experienced everything. And therefore, He is our high priest who is able to sympathize with all our weaknesses. And Jesus, 3.2, Jesus is crying out with us who are going through darkness in life. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Mga kapatid, there will be times of darkness in our lives when seemingly God has forsaken you. Wala ka namang ginagawa. Kasi yung iba dyan, napaka-insensitive. Baka naman may kasalanan kang ginawa. Iniisip ko, wala naman eh. Araw-araw naman ako nagkukumpisal. So hindi naman na iipon sa akin yung kasalanan ko, winawaksi ko naman. Jesus showed us how it was to be abandoned by the Father when He went to the cross for you and for me. Hebrews 2:17. Ito ang dahilan kung bakit kinailangang magkatabang tao si Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya. Tayo po yun. Sa lahat ng bagay. Sa ganoon siya ay magiging punong pari nila na mawain at tapat na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap, nang tinukso siya, nang matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Hebrews 4 verse 15. Sapagkat mayroon tayong kataas-taasang pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, tulad natin ay tinukso rin siya sa lahat ng mga paraan, gayon may hindi siya nagkasala. Kaya't lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trona ng biyaya upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon na ating pangailangan. And in fact, even right now, Hebrews 7:25 says that Jesus lives. He always lives to intercede for us. That is why, mga kapatid, minsan naiinip tayo na humingi po tayo ng hustisya, humingi po tayo ng karapat-dapat.
sa mga taong nagkasala, sa mga taong nabubuhay sa hypocrisy, sa mga taong nabubuhay sa pandaraya. Sabi natin, Lord, judgment, judgment, Lord. And there was Jesus saying, Lord, mercy, 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 Lord. Hanggat buhay po sila, I believe with all my heart, iiyak po ng mercy ang ating mataas na saserdote, ang ating high priest, dahil mag-expire lang po ang mercy pagpatay ng isang tao because it is appointed for man to die once and after that comes judgment. Huwag po kayong mag-alala, magkakaroon din po ng judgment. Chill ka lang. No? Pero at the moment, let us maximize the mercy that Jesus Christ is offering at the cross of Calvary. Let us maximize, let us take advantage of the grace that He is offering while it can still be found. Kaya't lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng biyaya. Nagkasala ka ba? Huwag kang lalayo, huwag kang magte-turn away. Ask forgiveness. Nasaktan ka ba? Huwag ka ring lalayo, huwag ka ring tumalikod, magpatawad ka. It is a command na magpatawad ka sapagkat gusto ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus, manatili ka sa katawan niya. Because it is impossible that no offense can be met by us. Sa buhay po natin in our journey, masasaktan po tayo. At ang pinakamasakit pa, ang kapatiran po, ang possible makapanakit sa atin kasi sila po yung nakakakilala sa atin, sila po yung madalas nating kasama. And it is really such command. Kaya nga po very sobering na magpatawad po tayo. Alam niyo po, ako as a pastor, ang masasakit po na salita na narinig ko sa buhay ko ay galing sa mga pastor at galing sa mga Kristiyano. And yet, I know, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. You remember about the cycle of hatred, the cycle of violence, the cycle of curse, the cycle of anything kailangan nung maputol sa atin. And it will only stop when we finally learn how to forgive unconditionally. Patatawarin ko lang siya pag hingi siya ng tawad. Hindi nga niya alam na na-offend ka, paano siya hingi ng tawad, di ba? Unconditionally. Wala na pong kondisyon. Patatawarin kita, period. Bakit? Dahil inutusan ako ng Panginoon. Bakit? Dahil pag hindi kita pinatawad, hindi rin ako patatawarin. Bakit? For my peace of mind. In conclusion, when Jesus cried out that He was forsaken by the Father, He pertained to a messianic prophecy uttered by King David in Psalms 22. He expressed the suffering that He was willing to bear for us all, and He was crying out loud that the very groan of the whole creation. And as we end po ngayong umagang ito, I would just like to invite you to stand. This is not my prayer po. This was shared by a sister po sa DFA Christian Fellowship. And I find it very comforting. At sa ating pong mga dumaranas ng darkness, baliwala po yan sa darkness na nararanasan po ng mga kapatiran natin sa Middle East. Mabuti na nga lamang po yung mga sakay ng Philippine Airlines na ibalik pa po sila rito sa Pilipinas kasi maganda po ang Philippine Airlines, sapat po yung gas nila. Yung ibang airline po na na-refuse kasi nagsara na po ang airspace sa Middle East, kung saan-saan po silang naglanding. Kaya we are still thankful to God, no, for the safety of our kababayan, mga OFW natin. Of course, let's remember po si Pastor June sa Qatar. Meron po tayong mga kapatid na nandoon, si Richelle, si Marlon. I also remember sa Iran naman po, nakapost si Eunice, si Jed, si Asher, at si Eden. Alam nyo kagabi, kumusta si Asher. Nag-pray po siya na maging ligtas kami.
Such a prayer warrior at the age of 6 years old, no? And they will be well. Oo, wala pong mangyayari sa kanila, no? At nevertheless, we need to pray. So let's pray this prayer. Samahan niyo po ako. Let's open up our mouth. Sorry po, hindi ko na natagalog, but I believe it's a very simple prayer and we can all relate to it. Heavenly Father, as conflict widens and the United States, Israel, and Iran are now directly involved, we come before you with urgency. Lord, please stop this from spreading further. Restrain retaliation on every side. Interrupt strategies that would bring greater destruction. Protect the innocent lives, Lord. Workers, the elderly, the vulnerable. Shield those caught in the crossfire. Guard soldiers from harm and from hardened hearts. Prevent miscalculations that could ignite something far greater. Father, you turn the hearts of kings like streams of water. Turn them now toward de-escalation. Open doors for negotiation. Silence voices that fuel vengeance. Let not fear control the world during this time of darkness over the land. Let wisdom rise above pride. Let peace overtake aggression. We ask for divine restraint over missiles, drones, and commands. Place your hand over this situation and say, enough, Prince of Peace, rule in this hour. In Jesus' name, amen. Let's worship the Lord. Sound of the nations calling. Hear the sound of the Father.
Jesus. Maranatha, and establish your kingdom of peace. Establish your kingdom of peace. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Let's receive the benediction of the Lord. And now, to Him who is able to keep you from falling and to present you without blemish and with great joy, to our only God, our Father, and His Son, Jesus Christ, our Prince of Peace, be glory and majesty, power and authority, both now and forevermore. And all of God's blessed people will say, Amen and Amen. Humayo po kayo ng mapayapa. Tapos na po ang ating worship celebration. God bless you po. Ingat sa pag-uwi. Mga agila tayo ay lilipat. Di mapapa